So karon nga buntag padayon nato to pag-study sa book of Ephesians. Sa atong series sa book of Ephesians. Please open your Bibles with me in Ephesians chapter 1. Nanata karon sa verse 15 hangtod sa 23 ta. Hangtod sa katapusan sa chapter 1. Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, Thanksgiving and Prayer. Thanksgiving and Prayer. Pagpasalamat o pagampo. Kita na to na diha nga na-divide ni siya nga part gikan sa verse 15 to sa 23. Ang verses 15 to 16 is thanksgiving, pagpasalamat. Then verse 17 to 23 is prayer. We should not miss the note of encouragement aning nga letter sa Ephesians. Tungod kay hinumduman na to sa to previous nga preaching nga this letter begins with praise to God. Di ba? Eulogy. Blessed be the God. It begins with praise to God for the abundant blessings He has given us in Christ. Then, nindot kayo siya nga pag-arrange ang letter tungod kay, of course, ang Diyos, si Paul ang nagsulat, pero ang Holy Spirit mo yung nag-guide niya. After sa praise, thanksgiving. Ano nag-praise na tungod sa grabe nga mga abunda nga mga spiritual blessing nga gihatag kanato. Nga wala madawat sa dili madawat sa tanang tao. Nga ang pagpili sa Dios kanato, ang pagluwas sa Dios kanato, nga sa wala pa mabuhat ang kalibutan gipili na tanang daan diha ni Kristo, nadawat nato ang tanang pabor spiritual, napasaylong ato mga sala, dili tanang tao nakadawat na nga mga spiritual blessings, kita lang. Nga mga naa dinhi karon, kita nga nag-respond sa gospel call, kita nga nag-believe sa gospel, kita nga naghinulsol sa atong mga sala, kita ang angay nga magdaig sa atong buhi nga Dios. Ug unsa may dapat response nato niya na gawas sa pagdaig sa Ginoo? Of course, magpasalamat ta sa Dios. Ug magampo sad ta nga atong masabtan kining espirituhanong panalangin nga atong nadawat sa Dios aron makadasig nato sa Kristohanong kinabuhi. So busa, based sa atong passage karon, kay it's about thanksgiving and prayer man, adunay duha ka pangutan ang atong tubagon. Unsa man ang atong pasalamatan sa Dios based sa atong passage. Kay last Sunday, of course, taas kay itong giwali ni Brother Stanley about sa pagpasalamat sa Ginoo. Why we give thanks to God and how we give thanks to God. But based sa nga passage, tanawon na to, unsa man atong pasalamatan sa Dios? What should we thank God for? Ikaduhang pangutana, unsa man ang atong iampo sa Dios? Based po sa atong passage karon, what should we pray to God for? Now, so atong tubagon ang unang question. Unsa man ang atong pasalamatan sa Dios? What should we thank God for? First, in verses 15 to 16, kita na to diha. Thank God if you have the marks of a genuine Christian. Thank God if you have the marks of a genuine Christian. Sa Bisaya, pasalamati ang Dios kung naa kay mga marka sa tinuod nga pagka-Kristiyano. Pasalamati ang Dios kung naa kay marka sa tinuod nga pagka-Kristiyano. Di ba makita na ito na sa verse 15, 16, ingon diha, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you. So, makita nato din that Paul had two reasons to give thanks to God for the life of the believers in Ephesus. Duha ka butang. Duha ka rason nga pasalamatan ni Pablo sa Dios kinabuhi sa mga Kristohanon sa Efeso. Una, because of their faith in the Lord Jesus. Turo kay doon na sila pagtuo ni Ginoong Hesus. Nagpasalamat siya. Wala siya magpasalamat si Pablo nga dato ang mga membro. Wala magpasalamat si Pablo sa material things nga nabatunan sa mga Kristohanon sa Ephesus. But pasabot, mas importante ang espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Ug dili lang ang pagtuo ang ipasalamatan ni Pablo sa mga Kristohanon sa Efeso, kundi tungod pud sa ilang gugma toward fellow believers, toward all the saints.
Kabalo na tanong saints, di ba? Mga Kristohanon, mga gibalaan sa Dios. So kining duha, faith in the Lord Jesus and love toward fellow believers are the marks of a genuine Christian. Mauni marka sa tinuod nga Kristohanon. Mao nga nakapasalamat si Pablo sa Dios. Tungod kay tinuod yun nga sila, mga pinili. Di ba naghisgutas sa verses 3 to 14, nga before the foundation of the world, ang Diyos nagpili ka na to. Nausaw na to magkaibalo. Nga kita mga pinili. Di ba, muna mga pumunta na kasagaran? Sa Lord, Pastor, brad, saan ako pagkabalo nga pinili ko sa Diyos? Now, mauni giingon ni Pablo, nakapasalamat sa Diyos kay na makita ang marka sa tinuod nga pinili sa Diyos. Duha ka butang. Doon na kay pagtuo ni Jesus, the Lord Jesus Christ. O doon na po kay gugma sa inyong isig ka Kristohanon. Doon na kay concern sa inyong mga isig ka Kristohanon. So sa samang paagi, kung nakapasalamat si Pablo sa mga Kristohanon sa Ephesus, nga nakita niya ang ilang pagtuo ni Jesus, sa ilang gugma sa isang isa. Mao pud ni ang dako natong pasalamatan sa Dios. Ang mga marka sa tinuod nga luwas. Kung doon na tayo marka, kung doon na tayo mark sa tinuod nga mga Kristohanon, angay natong pasalamatan sa Dios. Kaya makaingon yun ta nga, praise the Lord. Pinili igos Ginoo. Apil igos gipili ni sa Ginoo sa kadaghang tao sa kalibutan. Usap us gipili sa Dios. Mao dili ko mahadlok nga maimpierno, dili ko mahadlok sa unsa pay mahitabo sa kalibutan, magira pa, unsa pay sitwasyon ako sa material nga butang, muhinay man akong negosyo, trabaho na ako, mawala man, ano po ilang trabaho hatag sa Ginoo, di ko mahadlok nga naman. Doon na ako yung marka sa tinuod nga pagkapinili sa Dios. Mao ni pasalamatan nato sa Ginoo. Usahay malimutan ni pasalamat, mao ni pinaka-importante pasalamatan nato sa Ginoo. Nga naman, kay kung wala ka ani nga marka, wala kay paglaom. Wala kay hope. Wala tay kalipay. Ang atong kalipay temporal lang. Dili ito ma-experience ang eternal joy nga nakabase sa atong permanent position, ingon nga mga pinili nga katawan sa Dios. So importante kay nang ang atong pagtuo Jesus, mao ni marka una sa mga anak sa Dios, sa mga pinili sa Dios, sa tinuod nga Kristohanon. Our faith in the Lord Jesus. Ang pagtuo nga makaluwas, kinahanglan masabtan nato, must believe that Jesus is Lord. Di ba? Liging yun diha. For this reason, because I have heard of your faith in, kang asa nga pagtuo. Klaro hon? Faith in the Lord Jesus. Not in Allah. Not in unsa nga church. Not in unsa nga pundok. Wala. Giklaro, in the Lord Jesus. Now, ang tinuod nga pagtuo, again, ang makaluwas nga pagtuo, mituo ka that Jesus is Lord. To say that Jesus is Lord means you acknowledge that Jesus is God. Doon yung mga tao, nagtuo sila ng Kristohanon sila, kay dituo po sila ni Jesus. Ang pangutana, kung dituo ka ni Jesus, ingon nga Lord, dituo ba ka nga si Jesus? Diyos. Kung wala ka mutuo nga si Jesus, Diyos, ang imong pagtuo, dili na makaluwas. Kinahanglan mutuo ka nga si Jesus, Diyos. That Jesus has all authority in heaven and on earth. Mao na pagpasabot sa mingon kag, you believe that Jesus is Lord. Nga si Jesus adunay authority sa tanan in heaven and on earth. Siya ang dunay otoridad. Under sa iya ang tanan. Under siyang otoridad ang tanan. Jesus is sovereign over all creation. Siya ang creator. Dili siya binuhat. Kaya dunay mga simbahan
sama ng Jehovah's Witness, nagtuo sila nga si Jesus Dios pero created being, binuhat. Sayop na nga pagtuo. Kana nga pagtuo dili marka sa tinuod nga luwas. Kaya ang marka sa tinuod nga luwas, mituo siya nga si Jesus Dios, creator, not created being. Siya ang magbubuhat, dili siya binuhat. Nag-ingon gani ang Colossians 1 verse 16 and 17, kay pinaagi kaniya, kinsa man kiniya, si Jesus, gibuhat ang tanang mga butang. No? Kinsa ang nagbuhat? Pinaagi kang Jesus. Diha sa langit o dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga mga harianon, kagahom o pamunuan o pabulutan, ang tanang mga butang gibuhat, pinaagi kaniya ug alang kaniya. So mo na pasabot pag miyong kag you believe that Jesus is Lord. Kinahanglan mo tuo ka nga si Jesus ang magbubuhat, the sovereign God. Pag maingon po ka, you have faith in the Lord Jesus, you commit to obey Him. Ni kumitar ka. Pag maingon ka nga, doon na kayo pagtuo nga magkalawas. Nituo ka nga si Jesus, ingon nga imong Lord. Ang buot pasabot ni ana, dili lang kay gusto kang malangit. Daghang mga tao nga, mituo lang ni Jesus sa nituo sila nga, pag maingon kang mudawat ka ni Jesus, ingon nga Lord. Para lang maluwas ka. Of course, apil na siya. Of course. Pero dili na kay kana. But pag mingon ka mo declare ka nga Jesus is Lord, you commit to obey Him. Kumitar ka nga mosunod ka kang Jesus. Mamatay man ka sa imong pagsunod ni Jesus, willing ka mamatay para kay Kristo. Kung atong makita ang mga disipulo ni Jesus, tanahon sa ginahimo nila, wala sila mahadlok mamatay. They're willing to die. Tungod kay nakasabot sila pag mingon si Jesus, do you want to follow me? If any of you who wants to be my disciples. Kung gusto mong malangit, kung gusto mong musunod na ako, deny yourself, take up your cross. You're willing ka mamatay. Kinahanglan dili na imong pagbuot mo tuman, kung dili ang pagbuot na sa Dios. So nakita niyo, mauna ang pagtuo nga makaluwas. Willing, committed to obey Christ. Bisag dili na to gusto. Bisag supak sa atong tawhanon nga gusto. Apan tungod kay ni kumita nga mosunod ta ni Jesus, pinaagi sa tabang sa balang Espiritu Santo, matuman na to. Iyang gusto. Ningon si Jesus sa Luke 6:46. Nawa. Amin nawa. Ningon si Jesus. Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord? Ano nagtawag mo muna kog Lord, Lord? Niya ningon siya, and do not do what I tell you. Nganong nagatawag kamo kanako o Ginoo, Ginoo? Apan wala kamo nagatuman sa akong gisulti kaninyo. Daghang mga tao nga mingon, Lord, Lord. Nagtuo sila langit sila, mao nagingon ni Jesus. Ningon mo ako inyong Lord, pero nganong wala man lagi mumutuman sa akong gusto? Wala man lagi mumutuman sa akong pulong. Ang inyo man lagi gihapon ko galingon may gituman. Mao nang mingon usab si Jesus sa Matthew 7:21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan nga nasa langit. So ang tinuod ay nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo nga nituo ka nga that Jesus is Lord. Follow ka. You will listen to His voice. Exhortation ni Brother Kokoy ganiha. Kung imo tong basahon ng tiwas, ang whole chapter 10 sa John, ningon siya, ang akong mga karnero, maminaw sa akong tingog, maminaw sa akong pulong. Again, of course,
Dili ta makatuman sa pulong sa Dios, dili tungod kay sa atong paningkamot, tungod sa atong katakos, tungod kay doon natay balang Espiritu Santo. Gitagaan tag bagong kasing-kasing. Mao no makatuman ta. Daghang mga tao, they acknowledge that Jesus is Lord, but with their lips only. Bara apan dili makita sa buhat ug sa kinabuhi. Mga igsoon, kadtong adunay Holy Spirit lang ang tinuod makasulti that Jesus is Lord. Kadtong adunay Holy Spirit lamang ang musubmit ug moobey. Ang kaya nga maka-obey, ang kaya nga makatuman sa Dios, sa pulong sa Dios, makatuman Hesukristo, kadto lamang adunay bala ang Espiritu Santo. Ningon ang 1 Corinthians 12 verse 3. 1 Corinthians 12:3. Yun siya. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say, kining line, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Sa Bisaya pa, ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kung wala siya gamhi sa Espiritu Santo. Romans 8 verse 7 and 9. Romans 8:7 and 9. Romans chapter 8 verse 7 and 9. Yun siya, hangtod sa 9. Kay kaaway sa Dios ang pangunahuna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios, sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Di gyud makasubmit ang atong tawhanon, ang atong unod nun, di gyud ta makasubmit sa Ginoo. Ningon siya diri. Ug ang mga anaa sa unod, dili makapahimuot sa Dios. Verse 9, apan kamo wala diha sa unod. Wala ta magkinabuhi sa unod. Hinunua, anaa kamo sa Espiritu. Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod kaninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, sa gingon, dili iya ni Kristo. So if you have faith nga mo-obey ug mo submit sa kabubuton ni Ginoong Hesus, then you are a genuine Christian. Kaya kana nagpasabot nga doon na kayo balang Espiritu Santo. Pasalamat ang Diyos niya na. Tungkol kay ang genuine nga pagtuo, inumduman na to, gasa sa Diyos. Dili ni sa atong pagpaningkamo. Ang pagtuo nga makaluwas, gasa sa Diyos. Ang pagtuo nga makatuman o buobey ni Ginoong Hesus, gasa sa Diyos. Now, ang ikaduhang marka sa tinuod nga luwas, sa tinuod nga Kristohanon, nga angay natong pasalamatan sa Dios, dili lang pagtuo, kundi love for the saints. Love for the saints. O kanang saints, believers. Love for the believers. Diba ningon si Paul? O sanas kis pasalamatan ni Paul, ningon siya, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus, and, dili lang pagtuo, your love toward all the saints. Ang resulta, gibuhat ni Pablo, I do not cease to give thanks for you. So, Christian love, nga igsoon, kining gugma sa Kristohanon is not, dili siya mo discriminate, o dili siya mo pili, o tao. Dili siya mo pili, o Kristohanon nga ganahan lang niya. No. Tungkol kay ang gugma ni Kristo, tungkol kay si Kristo na higugma sa tanang mga Kristohanon. Busa kita usab nga mga Kristohanon, mga giluwas sa Dios, angay pod nga mahigugma sa tanang mga Kristohanon. Makita man nato atong mga kaluyahon sa atong Kristohanon, naaman tayo mga dili ganahan, of course tawhanon nato, doon na gyud tayo mga preference, di ba? Ilabi na sa kaning kahimtang bitaw sa material status, di ba? Doon ay tendency nga bisan mga Kristohanon lain tag status sa
kinabuhi, di ba? Naiuban dato kayo, iban dato. Apo iban middle class, apo iban nabilong sa poor. Based sa income ha. So kana may posible mga tendency nga ang atong gugma mamili lang ta sa mga tao nga ka-level po nato, ka-level nato ng mga Kristohanon. Kini ganang kuan ni Kristohano kay ka-level mi napo sa sakyanan, napo ko sakyanan. Nito po sila balay nito balay akin isa. Kam mulay kuyog da kam mulay istorya da kay pareho mo level ng Kristohanon. Wala siya concern, bahala siya. Dili siya ana. Ngano hinuman nato nga paghigugma sa Dios, pagluwas ka nato wala nakabase sa tong material nga kahimtang. Kung nakabase ba ang Diyos sa itong material ng kahimtang, di maluwas ang dato. Nga naman, mas doon sa Ginoo, pobre. Mga dato, mga bugiro. Pero salamat sa Diyos. Nga walay dato o pobre sa Ginoo. Kung pinili ka sa Diyos, piliin ka niya. Luwasog ka niya. Maunang, kung unsa man itong kahimtang materially, dapat i-display na to, ipakita na to itong gugma sa itong sika Kristohanon. Kaya mo na'y tinuod nga Kristohanon. Mo na'y marka sa tinuod nga Kristohanon. Doon na'y gugma sa sika Kristohanon. Ang pinaka nag-emphasize sa paghigugma sa sika Kristohanon, mao ang libro sa 1 John. Natapos na ganyan nato ni, di ba? 1 John, tanawa ha? 1 John, ingon ang 1 John 2:9. Ang ipakita din niya ang mga importance sa paghigugma sa isig ka Kristohanon. 1 John 2:9, ingon siya nga magaingon nga anaa siya sa kahayag apan nagadumot sa iyang igsuon o igadumot sa isig ka Kristohanon, kini siya anaa gihapon sa kangitngit. Sa kangitngit, nagyapon sa kaway. Dili anak tinud sa Dios. 1 John 3:10. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa, pinaagi niini. Bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong og kini nga next line, wala maghigugma sa iyang igsuon. Kini siya dili iya sa Dios. 1 John 3:14. Kita nasayod nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa evidence, makaingon ta, ingon si John. Tungod kay kita nahigugma man sa mga igsuon. Siya nga wala magahigugma, nagapabilin paghihapon sa kamatayon. Nakita ninyo? Klaro kaayo nga ang gugma sa isig ka Kristohanon usah ka marka sa tinuod nga luwas. So kung wala tayo pakialam sa atong isig ka Kristohanon, wala tayo concern na ato lang kaugalingon ang atong gipalabi, ato lang kaugalingon ang interest ang atong gipalabi. Bisag kabalutang nakapasakit na ta sa atong kauban nga Kristohanon, bisag nakabalutang ang atong Kristohanon nagkalisod-lisod. Wala tayo pakialam. Delikado na. Ngayon sa turil, ato ipakita ang atong gugma sa isig ka Kristohanon. Mo ni hinungdan. Ako tanaw nimo sa Acts chapter 2. Nga grabe na attract ang mga tao. Kapag human pagwali ni Pedro sa Day of Pentecost, 3,000 ang mito. Di ba? Verse 42. 3,000. Now, after naluwas sila, gibautismuhan sila, kinagtuo sila ni Jesus. Now, after that, nagpadayon ilang fellowship, pagtudlo sa pulo sa Diyos, pagampo, breaking of bread. Then, nagpadayon sila sa pag-iusa sa balay o nag-share sila sa kadaisa nila ka mga resources. O nagpakita sila sa ilang gugma sa kadaisa ang nagkinahanglan tabangan. Ang uban pali na maligya silang butang para lang ipakita ang iyang gugma sa iyang kisig ka Kristohanon. O sa resulta na amaze ang mga dili Kristohano nga nagpalibot nila. Wala sila ma-amaze tungkol sa doktrina. Kini atong silingan, dili sila ma-amaze tungkol kay grabing doktrina ng simbahan na diya. Dili sila ma-amaze. Dili sila matingala. Ma-amaze sila nato kung makita nila ang atong paghigugma sa kada isa. King sila kuyawan na sila diyaw.
Na ikauban nila diha, maayo kay kahimtang, pero mubaba gyud. Wala gilabaw nila, wala taas nila. Nagiro paghigugma. Nagiro ang concern makita nila bisig nagakalisod diri tabangan. Mamis, maunay marka sa tinuod ng Kristiyano. Kay maun po na karakter sa pag-start sa church. Doon ay paghigugma sa Kristiyano. Sa mga igsoon, kung doon na tayo nahibalaan, nga may igsoon na to din nga nagkalisod. Nanginanglag tabang. Tabangan na to. Di na to paabuton nga. May balaan na to nga na hospital na to kaya wanay kaon. Nagkalisod na. Wanay kapalit bugas. Maayo yun po nga after aning atong preaching karon, pwede pangutan mo igsoon. Kumusta ka? Apa ba kay bugas ng balay? Mao na mga practical. Mao na mga dili lang ta puro usay verse nimo. Usay verse nimo. Sige kag verse. Kabalo. I-display atong guma. Kitang tanan feel ko. Kung tinuod ang Kristohanon, mauna ang marka nato. Dili kay doon natin pagtuon ni Jesus. Doon na po tayo gugma sa atong si Kristohanon. So, kung naataan nga marka, angay ginatong pasalamatan ng Diyos. Kaya mo na evidence na kita mga pinili sa Diyos. Now, may kaduhang question nga itong tubagon after sa Thanksgiving prayer. Now, unsa man ang atong iampo sa Diyos? Nga gipanalnginan ta sa Diyos, all spiritual blessing, di ba ningon sa verse 3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Tanang spiritual nung panalangin, gihatag sa Diyos ka na to. Kapasayluan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala, napasayluta, nahimo na ta mga anak sa Diyos, gikan sa pagkaanak ni Satanas, nahimo na ta mga anak sa Diyos. Gisilyuhan ta sa balang Espiritu Santo, aron timailan nga kita, iya na gyud sa Diyos. Sumuna ang mga espirituhanong panalangin tanan, espirituhanong pabor, gihatag sa Diyos, gihatag ka nato. O bisan kaning atong gugma o atong pagtuo sa Diyos, gasa, blessing na sa Diyos. Nga angay na tong daygon ang Diyos og pasalamatan. Now, base ni ana, kay mao man ni context, di ba? Nga nakadawat ta sa grabing mga panalangin, abunda nga spiritual blessing sa Diyos. Unsa man ang atong pong iampo? Base ni ana. Now, atong iampo, keep on praying for spiritual understanding. Keep on praying for spiritual understanding. Padayon sa pag-ampo alang sa espirituhanong panabot. Padayon sa pag-ampo alang sa espirituhanong panabot. Now, makita na ito na sa verse 17 hangtod sa 23. Siguro mangutan ako, nga nung mauman ni atong pangayoon, spiritual understanding. Gikan sa spiritual blessings, mga ipotag spiritual understanding. Nga naman, kinahanglan ta mangayo spiritual understanding. Tungkay kining mga espirituhanong bahandi nga atong nadawat. Dili ta automatic nga makatugkad diini. Dili ni nato masabtan ritso. Mao gani nga maluya gyud dali ra kay tang maluya, dali ra kay tang ma-discourage kay usahay malimot ta sa pagkadako sa bahandi nga gihatag sa Dios kanato. Mano usahay makumpara nato ang common grace ug ang special grace. Mas tagaan pa nato dakong bili ang common grace kaysa special grace. Pamingon ko common grace, nasabtan na ninyo, di ba? Mga kanang madawat usab sa mga unbelievers. Kahayag sa adlaw, hangin, tubig, material nga butang, talent. Mao ni mga common grace. Financial, kwarta. Usahay, maluya ta, sama ni Asaph sa nagsulat sa Psalm 73, nga makita na ito, kumpara na ito, ay haya nila, no? May pa sila, dili Kristohanon, badlungon pa, way simba-simba, hayahay man kaayo. Kami diri pa ni kamot basag Biblia. Si simbag Domingo sayo pong mata.
Lisod-lisod. Galisod-lisod. Materially. Ma-discourage ta, maluya. Di na ganahan mo simba, di ganahan mo ambo, di ganahan mo basag Biblia. O sa inungdan? Kabalo mo sa inungdan? Lack of understanding. Lack of wisdom. Now, saan na ito pagkakumpara sa common grace and special grace? Kining common grace, muhatag ba ng eternal life? No. Temporal blessing lang ni. Kining special grace, unsa nga blessing? Eternal blessing. Pero kung di na ito masabtan, pag-ayo, mas bugat pa ni, kaysa diri. Munang mag-ampo ta sa Ginoo, spiritual understanding, wisdom, masabtan na ito. Tanawa, verse 17. Yun siya. That, sa katapusan sa 16, di ba nila siya? Remembering you in my prayers. Natanawan si prayer ni Paul. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of Him. Kung si Paul nag-encourage nato to keep praising God sa verse 3 to 14. Now, dinhi nga verse 15 to 23, Paul encourages us to keep praying that we may know the fullness of the blessings na gihatag sa Dios kanato. Kita ninyo? God encourages us to keep praising Him tungod sa espirituhanong panalangin nga itong nadawag gikan kaniya. Now, dili lang itong taman sa first nga P, praise. We need to keep praying. Ano masabta na ito? Ang bahandi nga itong nadawag gikan sa Diyos. Na dili maikumpara, dili matandi, bisan unsa pang butang nining kalibutan. We need to keep on praying for spiritual understanding. Aron masabta na to understand the greatness of God's eternal plan sa atuwa. Tanawa sa verse 18. Having the eyes of your hearts enlightened. Spiritual enlightenment tawagan na. Pagpasabot, kaalam, kahibalo sa Espiritu Santo. That you may know what is the hope to which He has called you. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? Sa most modern cultures, sa culture na ito karon, pag may kag-heart, di ba niya sa having the eyes of your hearts enlightened, sa ato ang culture karon, pag may kag-hearts, refers to emotions and feelings. But sa ancient culture, sa Hebrew, sa Greeks, pag may kag-heart, para sa ilaha, heart is the center of knowledge, understanding, thinking, and wisdom. So, pasabot din niya din having the eyes of your mind. Makasabot mo. Yung nauna. Pamina mo. One cause of spiritual immaturity in the church is reliance on feelings above knowledge. Kanang nag-rely lang ta sa itong emotion, unya wala tay kulang tag kahibalo. Mo ni hinungdan, mo ni nahitabo sa taga-Korinto. Nagtuo sila nga matured sila spiritually, pero ang ilang pag-alagad sige nung naka-base lang, mas labaw ang emotion kaysa knowledge, kaysa sa mind, kaysa kahibalo, sa pulong sa Diyos. Mao nga miingon si Pablo sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayo diha kaninyo. Asa man papuy-on? Sa atong una-una. Kisa mo din mo sabot, singkasing. No na. Mao nga pag-ampo ni Paul for the minds of the Ephesians to be enlightened, aron masabtan nila that the believers may understand the greatness of God's plan. Ang plano sa Ginoo sa ato.
ug ang paglaom nga gihatag sa Dios sa ato. Mao nga kinahanglan mangayo ta og espirituhanong panabot sa Dios. Nga atong masabtan pag-ayo ang master plan sa Dios sa pagluwas niya kanato. Eternal plan niya nga ibalik niya, i-restore ta niya balik pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Ug karon nahimot ang iyang mga anak. Ang pinakadakong tinguha ni Pablo sa mga magtutuo sa Efeso nga ma-realize nila unsa ang gipasabot sa ilang bag-ong pagkatao. Masabtan nila sa mga Kristohanon sa Efeso ug dili lang sa mga taga-Efeso para pud nato nga atong ma-realize unsa ang atong bag-ong identity. Ang atong identity dili na ta mga anak sa yawa, mga anak na ta sa Dios. Ipanalanginan ta sa Dios sa tanang espirituhanong bandi. Mga igsoon, hangtod nga masabtan nato kini nga kamatuoran nga kita karon mga anak na sa Dios. Dili na ta magpadayon sa pagkinabuhi ani. Mao na ni ang bag-o na to kinabuhi. Kaya mga anak na ta sa Dios. Ang plano sa Dios dili na ta padulong sa impyerno, padulong ta sa langit. Kani adto mga kaaway ta karon gipasaylo na ta sa Dios. No kung masabtan nato ni. Kung di po nato masabtan ni. O to kung gingon ganiha. Lisod kaayo ang pagpuyo nga masinulundon sa Dios. Ngano man. Imagine nimo kung wala ka kabalo sa imong identity. Tanawa rong mga tao wala na sila kabalo sa ilang gender identity. Di na tama ang pagkinabuhi. Instead nga laki, magpinababae. Instead nga babae, magpinalaki. O, kabalo siyang identity. Karon, kung Christian ka, kabalo ka si mo identity? Kinahanglan ma-realize na to nga atong identity, anak na ta sa Dios. So, dapat ang atong pagkinabuhi, sama na sa mga anak sa Dios. Dios nun, masinulundon sa iyang pulong. Dili na ta musubay sa mga unsay kadaghanan nga gisubay sa mga tao. Ngayon ta, I don't care kung tanang tao misubay diha. Pero kung di na tama, di ko musubay na kay anak ko sa Dios mauni. Kusundon. Nag-ingon ang usa ka Bible commentator, pamina mo, English niya siya. Only when we come to understand how our lives are anchored in eternity can we have the right perspective and motivation for living in time. Hangtod masabtan nato, kung masabtan na nato ang atong kinabuhi na nakaangkla sa walay katapusan nga kalipay dito sa langit. Maulan na diha lang ta mag-start nga doon natin motivation kalipay sa pag-alagad sa Dios. Nakita ninyo? Kini atong pag-alagad sa Ginoo wala ni ka basis feelings. Mao nang gi-address ni Paul ang mind ngano man. Kay kung ang atong pag-serve sa Ginoo, kung atong pag-alagad sa Ginoo nakabasis emotion, gamay ra kay ta diri o posible wala ta diri ron ngano man. Posible sa uban nato diri wala ta masayod nga nagkalisod. Materially. Posible sa ato dinhi dunay problema sa relations pamilya. Posible sa ato dinhi other matters. Nay problema sa trabaho. Now, kung ang atong pag-alagad sa Ginoo nakabasis emotion, ganahan ka mo simba? Ganahan ka mo basa sa Biblia? Ganahan ka mo attend prayer meeting? Ha? No. Atong pag-alagad mga igsoon sa Dios wala nakabasis emotion. Nakabasis atong panabot. Mao nang ang unang gi-address sa gospel. Giwala ni Pastor Jorim karon, Colossians. Ang mind dili ang emosyon. Mao nang kinahanglan masabtan nato ang atong pag new identity.
Ang atong spiritual blessing nga dawat. Kinsa ta karon? Maluya ba ta kung nasayod ang atong padulungan langit na? Pero usahay, di ba, maluya gid ta? Pero mo nang magampo ta kanunay nga Lord, kagay kog spiritual understanding nga masabtan gyud ako, musink in gyud sa akong unahuna nga akong padulungan langit kini akong kalisod temporary ra ni. Period. Di ba ta makadas? Di ba na makadasig na to? We need to keep on praying for spiritual understanding so that we should understand the greatness of God's power. Dili lang greatness of God's plan, makita po na to ang gahom sa Diyos. Verse 19 to 23, tanawa. And what is the immeasurable greatness of His power? Anong kinahanglan ta mangayo og kaalam sa Dios? Spiritual understanding pinagay sa Holy Spirit aron masabtan nato ang kadako sa gahom sa Dios nga iyang gidisplay sa tuwa. Ni dali siya toward us who believe according to the working of His great might that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So usa sa gipray ni Paul dinhi nganong pray siya nga isa og spiritual understanding batunan sa mga Kristohanon is aron masabtan sa mga Kristohanon ang gahom sa Dios sa pagluwas kanato. Ang gahom sa Dios nga mo'y magdara kanato didto sa langit. The supreme demonstration of this power, kini nga power sa Dios, ang pinakalabawng pagpasundayag niini nga gahom sa Dios, nahitabo diha sa iyang pagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay ug sa iyang pag-exalt ni Christ ngadto sa pinakataas nga posisyon, iyang gipalingkod sa iyang tuong trono. Ang tanang otoridad under ni Jesus. God's power raised Christ from the dead. Mauni nga gahom usab ang mubanhaw nato ug mudala nato didto sa langit. Nakita ninyo ang picture? Nga kining gahom, ang gahom sa Dios nga may banhaw ni Jesus ug may nagdala ni Jesus dito sa trono sa langit. Ug ang tanan dining tibuok universe under sa iyang otoridad. Kana nga gahom, maupo na ang gahom nga muluwas ka nato, mubanhaw nato, inigbalik ni Jesus, banhawon ta ug dalhon ta sa langit. Same power. Now, siguro manguntahan mo sa significance anang Christ, He seated Christ at His right hand. Nganong right hand man, nganong di man left hand? Tana siguro mo, right hand. Sige, tagkaduan na, di ba? Christ seated at the right hand of God. The right hand of God. So sabot ng right hand of God. Now, ang masabta na to. In the Old Testament, pag bingo ni right hand, the Lord's right hand, ang pasabot niya na, tulo ka butang. First, favor. Ikaduha, victory. Ikatulo, power. So, pasabot nga si Kristo tagaan og pabor sa Dios. Victorious si Jesus Christ. Tapos na yung mission sa kalibutan. Nagmadinaogon si Jesus Christ pagbuntog sa kaaway. Og ang gahom, otoridad, anaa kaniya. Ang posisyon, ang iyang posisyon, labaw sa tanan, ang Dios mo'y naghatag ni ana. Sorry.
Mao nga mingon si verse 21. Busa anaa sa ubos sa gahom ni Kristo ang tanan. Nga may gahom sa pagdumala ug sa pagpangulo. Under sa iyang tanan. So mao pud ni garantiya nga kita mga Kristohanon banhaw i-exalt kauban ni Kristo. Kung tanaw ninyo, if we move sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 6, mas makita na ito diha ka ng word nga seated and raised. Dili lang nag-i-apply kay Jesus, pati sa ito. Tanaw, Ephesians 2, verse 4 to 6. Ngayon siya. But God, being rich in mercy, because of the great love which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. And, tanawa, raised us up with Christ and seated us with Him, kisam ni Him, Christ, in the heavenly places. So diha makita nato na kining gahom nga nagluwas ni Kristo, nagbanhaw ni Kristo ug nag-exalt niya, nagpalingkod niya sa tuong trono sa Dios. Ma-apply pud nato. Gibuhat pud ni sa Dios kato. Maong gahuma ang mubanhaw ka nato. Ug magpalingkod nato. Not wala gisult kun tanawon niyo diha, wala ang right hand. Tungod kay ang position nga nadawat ni Jesus Christ dili pod pareho sa atong position, kun dili kauban ta niya ang mag-rule. That is why it is very important that we should keep on praying for a spiritual understanding. Aron masabtan nato ang gahom sa Dios nga mo'y nagbanhaw ni Kristo, naggarantiya usab sa atong resurrection. Usa kini nga kamatuoran, naghatag usab kanatog security, assurance. Bisan unsa pay mahitabo ning kalibutan sa ato, sigurado nga banhawon ta sa katapusang adlaw ug magkauban ta ni Jesus sa iyang paghari. If masabtan nato ni mga igsoon, again, enough ni nga makadasig nato. Mao nang usa sa atong prayer siguro sugod karon ang mga itagtabang sa Ginoo nga masabtan nato ang bahandi, ang spiritual blessing nga atong nadawat gikan sa Dios. Siguro uban sa ato grabe ang mga struggles, daghang mga trials na nagian karon, mga discouragement, wala napata din sa kalibutan. But God already secured our future in Christ. Gisiguro na sa Dios ang atong kaugmaon diha kang Kristo. Kinahanglan masabtan nato na. Mao nang mga itag spiritual understanding. Ang pagtuo nga gihatag sa Dios kanato is not a blind faith. Nga dili ta kabalo sa atong padulngan. Hinuon ang pagtuo nga gihatag sa Dios kanato mo'y hinungdan nga makakita kita sa atong future, sa atong eternal destination, sa atong paglaom. Ang mga unbelievers nga wala makabaton ani nga pagtuo nga gihatag sa Dios nga makaluwas, they are blind spiritually. Wala sila masayod, asa sila padulong. Mo nang parutan nimo, kung mamatay ka karon, sigurado ka makasulod sa langit. Wala, kasi ka baluwasan sa destination. Nga naman, butaman. Wala man siya pagtuo. Asa man siya security, asa man siya assurance nga langit yung padulungan. Wala man siya masayod. Di ba, nakita ninyo? Ang atong assurance, wala ta mag-assure tungkol kay sakop ta ni nga grupo. Ang atong assurance, nga nung secure ta nga kung pangutanon ta, brad, kung mamatay ka karong gabi, sigurado ka makasulod sa langit? Yes! Nga naman. Nga nung convince man ka. Asa usay hinungdan tungod sa emotion, tungod sa feeling nako brad, nga langit ko. Feeling di ka langit kung base sa feeling. Nga langit ta, sigurado tang langit tungod kay nasayod ta.
Mao nang dili pwedeng Christian nga wala kay kaibalo sa kamatuoran. Mao nang kung pag-abot sa interview sa membership nato, tingala mo ngano importante kaayo nga ang mga elders mangutana sa tuwa kung nasabtan ba nato ang gospel. Kay kinahanglan masabtan. Kay kung dili masabtan, dili ka malangit. Kay ang padulong sa langit, dili mga blind follower ni Jesus. Muli nakasabot. Nganong mituo siya, nganong misunod siya ni Jesus. Salamat ta sa Dios. Ang gitagaan tanyag paglaom. Nasabtan nato. O padayon tag-ampo. Aron mas masabtan pag yun nato. Aron kikini sigurado nga makahatag ka nato kadasig sa pagtuman sa sugo sa Dios. Tabi na mo. Glance lang gamay. Kung atong padayon nun forward na to ha. Kining bahin sa chapter 4 sa Ephesians. Kining chapter 1, 2, 3 about sa doctrine, teaching. Unsay mga kamatuoran, pagtulunan. No, pag-abot nimo sa ikaduhang part sa Ephesians, chapter 4, 5, 6, practical application. Buta-sabot sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Now, unsa may motivation na to para mutuman taning gingon daghang kayong puro word nga gibalik-balik sa chapter 4, 5, 6 is walk in love, walk in wisdom, walk in spirit, walk in puro walk. Pag kinabuhi mi sa pagkamataro, pag kinabuhi mi sa kaalam, pag kinabuhi mi sa gugma. Now, unsa man nato motivation nato ani para magkinabuhi ta ani? Kini atong passage. Kinahanglan una natong masabtan ang atong kaluwasan ay ta malipayon nga mutuman sa chapter 4, chapter 5, chapter 6 nga mga sugo. Dili bugat sa atuang pagtuman, pagbasa nimo sa Ephesians, kadaghan ba ani? Walk in a manner worthy of the calling. Chapter 4, verse 1. Verse 14, you must no longer walk as Gentiles. Chapter 5, verse 1, walk in love. Chapter 5, verse 15, walk not as unwise, but wise. Yan doon, ingon din sa mga asawa, wives, submit to your own husbands. Sabi ting lisura, pastor, submit sa bana. Mga bana, higugma yung asawa pagkalisod na. Lisod kayo. Kung di, masabtan mo ng chapter 1. Ang ato ding motivation, nganong mutuman ta aning mga commands sa chapter 4, 5, 6 nga pagkinabuhi. Luwas na ta. Ang pabor gihatag na sa Ginoo daan. Asa magamita na gisugo niya, patrabahoon niya, gitagaan na daan, advance, na eternal pag build, di ba? Mora na ikabalos na to sa Diyos ang pagkinabuhi nga matarong balaan. Apan ka na nakabasi. Malipayon tamutuman ni anak ng mga command kung masabta na to pulong sa Diyos. Mao nga nakita ninyo, kung sa itong iampo, need to keep on praying for spiritual understanding. Salamatan na to ang Diyos usab sa pagtuo o gugma ngayong gihatag ka na.